8, verse 24 hanggang verse 23 yan, hanggang 25. So, ang Panginoon ay nagpagaling ng bulag, no? At sa kanyang pagpagaling ng bulag, ay tunay na siya po ay dumura, no? At yung dura niya, ang pinahid niya sa kanyang mata. Sa John chapter 9 naman, na binasa ni Sir G, ang Panginoon, ang siya liwanag na sa lipunan, ay napagaling siya. At ang ginawa ni Jesus ay dumura siya at kumuha siya ng putik at ginawa niya clay at yun ang pinahid niya sa mata ng tao. So, kayo po, ay gusto niyo yung dura ko, pahid ko sa inyo. No? So, yun ay simbolo na kung ang tao ay talagang mananampalataya sa Panginoon. Dahil wala pa sila sa Panginoon. No? So, kaya iba-ibang paraan ng Diyos kung paano gagaling ang isang tao. Pero sa pagkakataong ito, sa verse 24, na kung saan, dahil tinanong ito, kumusta, no? Lumiwanag ba ang iyong paningin? No? At sagot ng may bulag, verse 24, tumingala siya at nakita niya ang mga tao, subalit malabo ang kanyang mata. Malabo ang kanyang nakikita. Para rin makalaman ang mga tao. Kaya, verse 25, nanalangin muli ang Panginoon. No? Nag-pray uli ang Panginoon. At siya po ay nagkaroon ng liwanag. Nag-pray siya uli. Dahil hindi siya nagot si Jesus, kundi siya nag-pray uli dahil siya po ay mayroong unbelief. Nagdadalawang isip pa. Sabi nga ng Jesus, nagdadalawang isip, ang tao ito, kung siya talaga ay gagaling o hindi. So, sometimes ganun po tayo. Alam natin na ang Diyos ay nagpapagaling. Alam natin na siya ay sumasagot. Alam natin na siya ay sumagot na. Pero kung minsan ay nadadaig tayo ng ating nararamdaman at nakikita sa ating mga buhay. No? So, ang ginawa ng tao ito, ginawa ng Panginoon, tinulungan niya ang tao ito na patuloy na persevere. No? Ibig sabihin ng persevere ay yung siya ay ang persevere yung siya po ay patuloy na maniwala through the Word of God. So tayo po ay maniwala na ang salita ng Diyos ay patuloy natin meditate sa buhay natin, salita sa atin, at ang salita ng Diyos ang siyang liwanag sa ating mga buhay. Paano magiging liwanag? No? Plus stripe ba ito? At dahil madilim, plus stripe ba? Hindi po. Ang salita ng Diyos ay ang puso ang siyang binabago. Kadiliman ng mga negatibo na nakikita natin sa ating mga buhay. No? Na hindi nakikita ng tao, kundi ang Panginoon lamang ang nakikita sa laman ng puso ng tao. Kaya yung binasa ni Sir G, na ang Word of God, ay ito ay parang dalawang talim na kung saan ang ating kaisipan at ang ating thoughts, ang salita lamang ng Diyos, ang siyang makapag-penetrate sa bagay na yun. Hindi anumang bagay sa mundo ito, kundi ang salita lamang ng Diyos. At ang salita ng Diyos ay napahalaga. No? At ang pag-aaral ng salita niyo, hindi po ito intentional, kundi ito'y nabibigyan ng pagkakataon kung may share natin ang salita ng Diyos at sa magitan ng ating buhay araw-araw ay tunay na makita na ang salita ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? Kaya tayo po ay sama-sama at lagi po sinasabi, tulong-tulong na patuloy na tayo
makilala natin ang Panginoon sa ating mga buhay. Kaya wala pong perfect dito. Even yung mga nag-aaral dito, di perfect. Kundi nagsishare lang ng ano mo ang salita ni Diyos. Ano? So, lahat tayo sama-sama upang sa nun ay patuloy na maranasan at kusa, sabi nga ni Sir G, kusa ang pababago sa ating mga buhay. Na hindi natin ito pinipilit na kailangan maging banal ako, kailangan maging ayos ako sa aking pamilya, sa aking magulang. Hindi po. Kundi dahil sa bunga ng ating pagkakilala sa Panginoon, ang pag-ibig niya, ang siya nagtutulong sa atin para tayo po ay maging liwanag sa mga tao. At alam nyo, ang church ay siya ang may dala ng salita ng Diyos. Nagbibigay ng liwanag sa buhay ng tao. Kaya ang Panginoon ay yun ang naparito siya para sa Panginoon ay maging liwanag sa buhay ito. At subalit wala na Panginoon, tayo na ang siyang liwanag ng mundo ito. Kaya, muli Panginoon, salamat sa kanyang sa ginamit sa umaga ito at salamat sa kanyang pamilya at lalo na kanyang asawa. Talagang mahal na mahal niya si Sir G. No? Di niya pinabayaan si Sir G. Okay? So, we praise you, we glorify you, Lord. Thank you. Tayo lahat ay manalangin at tayo lahat ay salamat sa Panginoon sa buhay na pinigay niya sa ating mga buhay. Hallelujah. Lord God, we thank you for this day. We thank you, Lord, again, sa iyong salita. Napakasarap, Panginoon, na mga salita mo ang siya liliwanag sa ating mga puso. At kami naging malaya at kami, Panginoon, ay naging magaan ang aming buhay. Dahil hindi namin kaya kung ano man abutin, anong bagay sa mundo ito, laging kulang. Subalit ang mga salita is more than enough sa mga buhay. Kaya Lord, wala ka man, subalit ang salita mo at ikaw ay iisa. Hindi pwedeng paghiwalay. Kaya kapag kami nanampalataya at naniniwala sa iyo, ang salita mo, ang siyang ginagawa mo para sa kanon, ikaw ang patuloy na gabay sa iyong mga buhay. Kaya ang papuri, pasalamat ay siya lamang sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. We all say, Amen. Amen. God bless you. God bless po sa